Samantala, pinag-utos ng isang maestrado ng Sandigan Bayan na ipakita ng prosekusyon ang kabuuan ng nilalaman ng hard drive ni PDAF scam whistleblower Ben Hurluy. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Janet Napoles sa Sandigan Bayan 3rd Division, muling iniharap bilang testigo ang finance officer ng JLN Corporation na si Ben Hurluy. Iprinisenta ni Luis sa kanyang cross-examination ang nilalaman ng kanyang daily disbursement reports kung saan nakalagay ang mga komisyon na natatanggap ng mga mambabatas na sangkot sa PDAF scam. Napunta ang usapan sa hard drive ni Luis at iniutos ni Associate Justice Samuel Martires na iimprenta ang kabuuang nilalaman nito. Nagsalita rin ang abogado ni Napoles at sinabing matagal na silang humihingi ng kopya ng impormasyong nasa hard drive, ngunit parati itong tinututulan ng prosekusyon. Paliwanag naman ang kabilang kampo, may ilang personal files si Luis sa drive at may mga dokumento rin na naglalaman ng pangalan ng iba pang mambabatas na iniimbestigahan pa ng ombudsman sa Malampaya at pork barrel scam. Duda pa rin si Associate Justice Martires sa paliwanag ng prosekusyon at sinabing maaaring may tinatago o pinoprotektahan sila kaya ayaw ilantad ang buong laman ng hard drive. Pinagsabihan din sila ng mahistrado na tila nagiging selective o pinipili lamang kung sino ang maaaring i-prosecute. Ayon naman sa kampo ni Janet Napoles, hawak naman nila ang kopya ng hard drive ng computer sa JLN office at handa silang ikumpara ito sa laman ng hard drive ni Luis. Pag nakita namin yung laman na yan ng external hard drive niya, ibabangga namin doon sa sinasabi niyang computer na nasa office. Wasak siya doon. Oo, mawawasak siya talaga doon. Pag makita namin yan at makita namin na kasinungalingan yung kanyang external hard drive, wasak siya. Taong 2013 nang ibinigay ni PDAF scam whistleblower Ben Hurluy ang kanyang hard drive sa NBI na siya naglalaman ng kopya ng mga dokumentong ginagamit ngayon bilang ebidensya laban sa mga mambabatas na idinadawit sa pork barrel scam. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.